guys, this is Alexandra Abugan and welcome to my Python journey again. So for today's video, we're going to create a simple Python program kung saan mag-input lang si user ng any numbers and then hahanapin ito yung factorial value or yung pinaka-factorial ng number na yon. And as you can see here, meron na tayong code dito and then papakita ko sa inyo kung ano yung output niya. So, ito, enter a number. Kunwari, ano yung factorial ng 5? And then, lalabas na dyan. Yung factorial ng 5 is 120. So, paano siya nag-work? And what is factorial nga pala? Diba? So, yung factorial, guys, mathematical operation lang siya na kung saan imumultiply mo siya hanggang matapos yung value na kinuha mo. Kunwari, factorial ng 5. Ganyan kasi yung symbol ng factorial, exclamation point. Pag nag-work siya sa math like this one, ganyan. Tapos, pag inequal yan, 120. Ganyan siya. Okay? Parang 5 times 4, 20, 20 times 3, 60, 60 times 2, 120. Ganun po siya nag-work si factorial. Pero, pwede rin siya mag-start to 1. Okay, so let's start. So, dito sa code natin, sa first line, meron tayong define a function. Yung pangalan ng function natin dito is find a factorial. Tapos, meron siyang parameters na n, and then, dyan i-input mamaya ni user so dito siya, yan. So, dyan i-input ni user kung ano yung number na gusto niyang i-factorial. And then, dito, meron tayong variable na factorial is equals to 1. So, bakit siya 1? Hindi ko alam. Charot. 1 siya, guys, kasi pag pinalitan natin siya ng 2, magi-start yung iteration ng factorial sa 2. Parang 2 times 1 times 3, ganun. So, magiging times 2 siya lahat. Parang ang kakalabasan ng sagot dito is 240. So, I'll show you. Baguhin natin to ng 2, and then i-run natin. Magra-run naman siya, pero mali yung sagot. So, see, ganun yung nangyari. 214 naging answer, which is mali yun. And then, meron tayo ditong for loop. Yan, for I in range 1, n plus 1. So, dito naman guys, kung mapapansin nyo, yung range natin is iba. Parang wala siyang specific number para sa stop. Kasi, di ba sa Python guys, yung function na range, 1, kunwari, ang nilagay ni user na gusto niyang i-factorial is 5, di ba? 5 yung malalagay dito. Di ba nga sa Python, hindi nasasama yung last number. Included lang siya sa range, pero yung last number hindi kasama. For example, 1 and 6. Ang ma-iterate lang doon is yung 5, hindi kasama yung 6. Ganon siya. So, kumbaga, kung ano yung nilagay ni user dito, kunwari 5 plus 1, para masama pa rin yung 5. So, basically, magiging 6 to. Yung 6 hindi masasama, 5 pa rin yung magra-run. Gets nyo ba? So, ganun siya nag-work dito. So, next, factorial times equals to I. So, ayan. Ito, si I. So, si I guys, kasi ang tawag sa kanya talaga sa Python is loop variable or iteration variable. So, pabago-bago siya ng value since nag-iterate nga siya. Depende sa kung ilang range yung nandito. Kung ilang range yung nakalagay dito. So, pabago-bago siya ng value since loop variable talaga siya. Then, kung ano yung na-factorial dun sa in-input ni user, ayun yung lalabas, 5. So, tingnan nyo, dito pala guys, pag hindi natin to nilagyan ng n plus 1, ng n plus, kunyari ito, I ng plus 1, n lang yan. Hindi, kunwari, ang 5, lagyan natin 5. Magra-run siya, pero sobrang mali. Magiging 24 lang siya. Kasi ang nangyari dyan, kaya naging 24, hindi na-include yung 5
since na-stop agad siya. So, basically, mali talaga. So, need natin ng +1. Ganito yung nangyari sa kanya. Di ba nga, ang factorial ng 5 is 120, di ba? Ang nangyari sa kanya is 1 times 2 times 3 times 4. Naging ganyan lang siya. 1 times 2, 2. 2 times 3, 6. 6 times 4, 24. So, kaya nag-stop siya sa 24. Hindi na nagtuloy sa 5. So, ganun yung nangyari. Ganun yung mangyayari kapag walang +1. And then, variable, integer, function integer, input, ito na yung enter number, result, find factorial, num, and then dito, print, formatted string, factorial, tapos yung result. Okay? So, let's try again. Another, ang factorial ng 120 is huge number. See? Very huge. Very huge. Sobrang laking number niya. Let's try another one. Factorial ng 10. That factorial. Parang nangyari dyan 10 times 9, yung 90 times 8, ganun yung nangyari. So, I hope may tindihan. Thank you and ciao.